extreme o kalmado? Kapag ganyan ang pagpipilian, hindi ba't mas masaya kapag ginawang combo? Ang daming advantages kapag magbubook kayo ng grupo or family nyo sa cruise. Adventure, culture, at excitement na sure habang lumalayag sa gitna ng dagat. You can do it! O ha? Sasabayan pa yan ng side trip. This is actually one of those tourist spots na ang ganda ng view, ang bilis puntahan, at very IG-worthy. Sa tinaguriang food capital of Malaysia, ang Penang. Ang version nila ng halo-halo, shaved ice, coconut milk, meron kang, hindi ko alam kung ano to, basta type of pasta. Sarap ng contrast. Alat, oily, matamis, malamig. Times 2 ang emosyon para sa siksik na bakasyon. Lahat ng yan sa isang araw lang. So forget about what I said. Buying this for my family, I will be the one to eat it. Oh no! Crispy. Kaya kung hindi makadesisyon kung extreme o chill bakasyon ang gusto, Pwede na kayo, sir? Okay, sir. bakit hindi na lang pareho? Let's go cruising to Penang, Malaysia. Ang masasayang ganap na yan, sa cruise ship natin susubukan. Mula sa kalupaan, sasakay tayo ng dambuhalang barko at maglalayag papuntang Penang, Malaysia. Pagsampa pa lang ng barko, iba't ibang trip na ang pwedeng subukan. Bata man o matanda, may swak na activity para masulit ang cruise experience. Kung nasa running era, achieve pa rin yan kahit nasa cruise, ha? Sporty era, may mga court games din, gaya ng pickleball. At kung indoor games naman ang amat, say no more! Channeling my inner bowler self. Let's try bowling. Kung pang relaxation at peace of mind, meron din syempre. At kahit mga bagets at heart, hindi maiinip sa dami ng pwedeng paglibangan. Pati sa pahingahan, may choices rin, ha? 5-star hotel feels, pero sa loob ng barko, atake! Nasa cruise na rin naman, edi lubos-lubusin na. Kung nakaka-LL o nakakaluwag-luwag, bakit hindi subukan ang mala 5-star accommodation ng barko? May ganon! Bongga! Go. Laki nga. Parang hotel room. Ha? Lokaning banyo, yung bathtub, shower, bathtub. Premium? Amoy pa lang. Mas malaking balcony. Lahat mas malaki. Sa harapan pala tayo. The Palace ang tawag sa premium accommodation sa cruise na ito. May sarili itong restaurant at amenities gaya ng pool, gym at spa. Shala, di ba? Pero kung for the tipid at sulit na biyahe pa rin ang hanap, meron namang state rooms at balcony rooms na pasok sa budgetarian biyaheros. Biyaheng barko tayo, biyaheros. Ano, G? Ang BND team sa cruise ang larga. Mula Singapore, sasakay sa barkong ito na may 19 decks. Ang laki, di ba? Kaya naman, pagsampa pa lang, ang isa namin kasama, nawala. Sana kaya siya?
Chinay ko lahat ng restaurant kung nag-top ka. Pero wala. Sabi, okay, so saan sila? Saka CR. So pumunta ko sa room natin. Nakita ko kayo siya, napapunta doon. Sabi ko, bakit papunta doon? Papunta ko sa room. Sabi ko, sige, punta lang ako kasi iihi na rin ako. Yun. Hindi pala talaga nawawala. Advance lang. Nauna sa cabin kumbaga. Kung first time nasasakay ng cruise gaya ng BND team, importanteng malaman muna ang mga palatandaan sa barko. Ang forward o harapan ng barko, mid o yung gitna, at aft o hulihan ng barko. Sa laki kasi ng barko, mas madaling mahahanap ang mga amenities na pwedeng subukan. Kung alam nyo na ang pasikot-sikot. At para mas mabilis maghanapan, mag-connect agad sa Wi-Fi. Para naman hindi maubos ang oras nyo kakahanap ng mga kasama, diba? Kapalit ng all-access card, kailangan isurrender ang passport. Don't worry, naka-safekeep naman yan at ibabalik din sa huling araw ng cruise. Meron tayong nakuhang card. Okay, itong card na to napaka-importante dahil ito yung everything card. Okay, ito yung key card mo para sa kwarto. Ito yung card mo para makuha mo yung wifi. Ito yung card mo kung gusto mong bumili ng drinks or kung anumang bagay na gusto mong bilhin dito sa cruise. So this card is very important and this card is very unique. One card to rule them all. Bukod sa keycard ito ng inyong kwarto, ito rin ang susi para sa one-to-sawang kain at amenity sa barko. Depende na lang yan kung anong cruise package ang kukunin. Pag nag-cruise kayo, lahat sila merong entertainment and facilities on board. During the cruise, pwede rin kayong mag-enjoy ng shore excursion. So, mapupuntahan nyo yung mga different na points kung saan bababa yung ship. Magtutour kayo all around different cities in Southeast Asia. Yung best time to book para sa cruise, mga at least 3 to 4 months ahead, lalo na pag mga peak seasons. Ang maganda naman sa cruise, year-round siya nagta-travel. Kung planado na ang pagsakay sa cruise, may katuwang naman ang mga bihero sa pagpaplano ng side trip kapag nasa barko na. Pwede kasing bumaba ng barko para makaikot sa titigilang bansa. At sa aming itinerary, estado sa Malaysia ang isa sa mga dadaungan ng barko. For two, I am Jarvin, co-director. Nice to meet you, sir. Dahil nga hindi kami mapirme, ang BND team for the Shorex o Shore Excursion ang ganap. My name is Mark. From Palawan. Welcome, Palawan. Yes, please feel free lang po to ask something. Sama-sama po tayo to get more bonding together today. Yay! Sa package na ito, may nakahanda ng itinerary, van at guide para less hassle na ang pag-iikot. Ang destinasyon natin, ang tiniguriang food capital of Malaysia, Penang. Kaya ano pa bang unang gagawin? E di, tara kain! Ang sikat na pagkaing malamig at mainit kapag magkasamang kinain. Comfort food na ituturing sa Penang. Alright, so nandito pa rin tayo sa Penang. At isa sa mga, I guess, signature dishes ng Penang, pati Singapore din, ay yung char kway teow. Yung char kway teow, tingin ka nilang version na ng pansit. Using flat rice noodles, you've got your soy sauce, and then yung prawns, and other seafood, egg. Medyo busy sa restaurant na to at mukhang fast-paced ang kanilang pag-serve. In and out yung mga tao, so kailangan bilisan din yata natin kumain. Ito yung parating in-order ko sa Pilipinas sa totoo lang. Kapag gusto ko mag-order ng parang pancit canton, pero hindi na pancit canton, ang problema lang dito, medyo on the oily side talaga ang char kway teow. Pero, yun yata nang gagaling yung sarap eh. Kilala ang Penang sa maraming ani ng seafood, gaya ng prawn o malalaking hipon. Kaya naman ginamit nila itong sangkap para makabuo ng putahing mura at mabilis ihanda. Dahil na rin sa impluensyang dala ng mga Chino, naging sikat na staple food ng mga manggagawa ang char kway teow. Parang pansit canton sa atin, no? Ang masarap daw na kapartner niyan ang shaved ice dessert ng Malay Peninsula, ang chendol. So ito yung 1-2 punch ng Penang. Order ka ng something savory, which is the char kway teow. Tapos nun, order ka ng something very sweet.
which is their dessert. Ang tawag nila dito ay chendol. Ang version nila ng halo-halo. Shaved ice, coconut milk, meron kang, hindi ko alam kung ano to, basta type of pasta. Red beans. Sa itong contrast, alat, oily, matamis, malamig. Pagkatapos ng dessert, balik ulit sa main entree. May sausage. Matapos makikain, mga bitbahay naman tayo. Ang mga kilalang kabahayan dito sa Penang, nakalutang sa tubig. Ang sama-samang kabahayan na ito sa tubig, teritoryo ng bawat pamilya o clan na nagsimulang manirahan dito mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Para mas makilala ang nakalutang nilang komunidad, sinamahan kami ng aming guide na si Yap sa pag-iikot dito. This is Chiu Jetty. Chiu Jetty? Yeah. It's foremost one of the most heritage tour attractions in Penang. Practically, this jetty, so that time, the Chinese immigrants here, they are unable to pay the kind of taxes imposed by the British. So these guys, they found a loophole in the law because the British said if you own a home on land, you need to pay the amount of taxes, which are some of them are the land tax. So they built their homes over the sea. Stilts. On stilts. And this is how this village came about. That is the best part of it, yeah? Kasalukuyang may 6 na clan jetty o floating villages sa Penang. Ang pangalan ng bawat jetty hango sa Chinese family name ng mga naninirahan dito. Dito sa Chu Jetty, nananatili pa rin ang iba sa mga Uji na tahanan ng ibang miyembro ng Chu clan. Naging sikat ang clan jetty nang kilalanin ito bilang isa sa UNESCO Heritage Sites ng Penang. This is a spot where the fishermen, they come back every day, they unload their seafood here. Of all the 6 remaining left, this village here is the largest one. And also, it was already declared a World Heritage Site. Ang sinaunang komunidad nila noon, naging mas makulay ngayon dahil isa na rin itong pasyalan. Isang ikot lang, ang kultura at pagkakakilanlan ng Penang ang tiyak matututunan. Swak para sa mabilisang side trip. Habang nag-iikot sa Chu Jetty, aba, dapat lang may ninunguya. Gusto niyo ba ng kropek? May bersyon din sila niyan dito, Bieros. These are the famous prawn crackers. Prawn cracker. How much is one? So 7 ringgit for 1 bag. For one bag? Yeah. Okay, I will get one bag. Okay, so you want prawn or fish or sweet potato, purple potato or lobster spaghetti? What do you recommend? What is the classic? It's usually the original. Original, I think is prawn. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So forget about what I said. Buying this for my family, I will be the one to eat it. Oh no! But I have to taste it so that we know that it's good. Crispy. Very familiar taste. And it's very crunchy. Very crunchy. Good for the K-drama tonight. Perfect. Let's watch. Makabili na rin nga kaya tayo ng pasalubong dito. Iba't ibang postcards, bags, at damit meron dito. Isama pa dyan ang mga abubot at miniature ng Tamang Sami Chris o ang legendary weapon na kilala sa Malaysia. Hindi lang isang UNESCO Heritage Site ang pwedeng bisitahin sa Penang dahil may isa pang world-class stop na mapupuntahan dito. Ang tahimik na port city noon sa Penang na Georgetown, sentro na ngayon at kinikilala na rin bilang isang UNESCO Heritage Site. Sakay ng malakarwahe nilang sasakyan, ikutin natin ang ilang kalye ng Georgetown. Mag-feeling prinsipe at prinsesa. Sakay ng trishaw. Parang pedicab lang sa Pilipinas, pero ang bersyon nila, ka-vogue sa design. Wait. Walang bike lane o trishaw lane dito, mga bihero. Kasabay sa daan ang iba't ibang sasakyan. Pero huwag mag-alala, maiingat naman ang local drivers ng trishaw. Hello, James, Andrew. Kinilala bilang UNESCO World Heritage Site ang Georgetown noong 2008.
Ibig sabihin, lubos itong pinangangalagaan dahil sa espesyal na halaga nito sa kultura at kasaysayan ng Penang, Malaysia. Sa aming paglilibot, makikita ang ilang preserved establishments. Pero ang madalas na pakay daw ng mga bisita rito ang iba't ibang mural na madaraanan. Your bicycle? Now, No. What is this wall art? This mural? this wall art here is one of the very first wall arts that are drawn on the walls of this lovely state. This wall art is the first ever one that was legalized by our state government. And until today, this wall art has become one of the most important icons in our mural art tourism. Ito ang pinakasikat na street art destination sa Asia. Literal na art gallery kasi ang mga Kalye Viheros. Taong 2012 nang ipinta ang mural na ito sa Georgetown Festival na pinamagatang Children on a Bicycle. Kasama ito sa proyekto ng Mirrors Georgetown o mga mural na nagpapakita ng pang-araw-araw at payak na pamumuhay ng mga lokal. Ang tao sa likod ng mural na ito, ang Lithuanian street artist na si Ernest Zakharevich, na kilala sa kanyang interactive art. Naging viral ang street art na ito sa Penang, kaya mas dumami pa ang mural na nasa Georgetown. Ang mural naman na ito, pinamagatan namang Boy on a Motorbike. This one here is also another one of our favorite mural arts in Georgetown, yeah? Also painted by the Same painter. same painter. Kabayan! Pre! Gusto na! Sino mag-aakala na ang mga simpleng pader at kalye noon, tinadag sana? Astig, di ba? Isa ang trishaw ride sa Living Museum sa pwedeng maranasan sa pag-iikot sa Penang. Nagkakalaga ng 40 to 50 Malaysian ringgit o 600 to 700 pesos ang trishaw heritage tour na ito. Pasok sa mga biherong gusto ng culture at pasyal, di ba? Kung chill ride ang trishaw tour, sa try naman na ito, makapigil hininga ang pag-ahon. Ang halos 90 degrees na ahon, bumibuelo pa para makarating sa destinasyon. Ito ang pinakamatandang British colonial hill station sa Southeast Asia, ang Penang Hill. May dalawang view ang funicular train na aming sasakyan. Sa harap, kitang-kita na matarik talaga ang aahunin. At sa hulihan, mababa, what if umatras kami sa malalim na pababa? Uy, si overthinker naman. Subok na raw ito, biheros. Oldest nga ni. Nasa 5 to 10 minutes lang ang biyahe paakyat. Uy, bumigat ata kami dahil sa chendol at charcoal toy. Battery is low. Buwela lang pala. Hindi lang sa tanawin mabubusog kapag nasa Penang Hill. Bigyan ng binangonan, no? Alright mga bero, so day 2 na ng ating Genting Dream Cruise, no? Nag-dock tayo ngayon sa Penang, Malaysia. At isa sa mga pwedeng gawin ng mga turista while you're on the cruise, pag na-board ka na, pwede ka mag-shore excursion. Katulad ng ginawa natin. Nag-dock tayo sa Penang, tapos nun we rode the van and then pumunta tayo dito sa isa sa mga tourist attractions dito sa Penang, which is Penang Hill. Penang Hill, medyo wild din yung train paakyat dito sa Penang Hill kasi isipin mo from 0 meters above sea level, umakyat tayo ng 687 meters above sea level in just less than 10 minutes. So isipin niyo kung gaano ka-steep yung travel ng train paakyat. And isipin mo that's actually very time efficient. Lalo na if we have a time limit or should I say, kailangan makabalik tayo sa cruise ng 6 p.m. This is actually one of those tourist spots na ang ganda ng view, ang bilis puntahan, at very IG worthy. Hindi lang sa tanawin mabubusog kapag nasa Penang Hill. Kapag nasa Penang Hill, may mga rest areas. Mabilhan ng snacks. Mga tindahan ng pasalubong. At spots para makapag-muni-muni sa life. All in na. Pati one-of-a-kind na instant souvenir meron dito. Hello. Caricature? Yes, caricature. Oh,
Can I sit? Please sit. Yeah. Oh, Sit. okay. Baka madrawing niya yung camera, pare, ha? Dinadrawing ko rin kasi yung mga anak ko, tapos sinasabi ko, huwag kayong gumalaw. Hindi talaga siya gumagalaw. Ang ka-lookalike artwork na ito nagsisimula sa 10 Malaysian ringgit o 150 pesos para sa black and white caricature. 30 Malaysian ringgit o 450 pesos naman sa colored caricature. Matapos ang ilang kulay at detalye, Look at my lips. So kissable. Feel like I came from my dermatologist. Oh, solid. Good job, bro. Thank you, thank you, thank you. Drew caricature? Check! Kung very relaxed at peaceful lang ang pamamasyal natin sa Penang, Malaysia. Pagsampa naman muli sa cruise, all-out kulit at matinding adrenaline rush naman ang mararanasan biheros. Lumambitin sa lubid habang naglalayag ang barko. Kaya niyo ba yun? Konting balanse. Next. Mag-alagagamba naman tayo sa paggapang sa pader na ito na para bang namamasyal lang siya o huwag lang talagang liliparin ng hangin. You know, it's not our first time to do the rope course. Pero first time natin mag-rope course on a cruise. Ano yung feeling? Paano ba to? Hindi mo nararamdaman na gumagalaw yung cruise, which is a good thing. So, lula factor, hindi masyado. And normally kasi kapag nag-rope course tayo, situated high above. So, ganun din naman. Malakas ang hangin, yes. Para sa mga beginners, para sa mga, I guess, hardcore, you know, thrill seekers, mag-enjoy sa rope course na to for sure. Ang thrilling activity nito, kasama sa libreng amenities na pwedeng subukan sa cruise ng One to Sabah. At dahil game tayo sa lahat, doon tayo sa zipline. Kaya sa gilid ng barko? Teka, paano? Kasama sa rope course ang zipline ng cruise. Nakadepende sa lakas ng hangin kung papayagan sumakay sa zipline. Because you know, safety first. Kita niyo yan? Dagat na yan. Literal sa ibabaw ng dagat lalambitin. Woohoo! O diba? Mas mahangin, mas may thrill. Kailangan na ba ng pampakalma? Pasok dyan ang iba't ibang show na pwedeng mapanood sa barko. Isa sa inaabangan dito ang inihahandang show ng onboard crew. Ang kantahan, sayawan, at konting pakaba. Courtesy ng mga onboard acrobats. Ang performance na mapapanood sa cruise, kada araw, iba-ibang tema at pwede sa kahit anong edad. Dahil ilang araw din ang cruise experience, bilang mga first-timers sa cruise, kamusta kaya ang BND team? Hindi siya napapagod. May samgipsal. May Chinese food. Must try para sa mga gustong mag-experience ng cruise. Naikot ko na yung buong restaurant bar, yung buong buffet ng Lido Water. So sa next time na pupunta ako doon, alam ko na saang portion, so saan ko hanapin, saang areas ko hanapin. I-recommend mo And ba? lahat halal, you know. Ayun! Cruise Busog este approved! Approve rin ang iba pang cruise activities. Kung kanina naglambite na, magpadulas at magtampisaw naman sa water park, ano, G? Pwede na kayo, sir. Okay, sir. Pag-slide, sir. Cross lang yung arm. Cross arm. And then straight the legs. Got it. And then chin down. Chin down. We will take the blue one. Blue one. Okay. Ready? See you later, buddy. Masusubok ang tapang Yorito Bieros dahil may iba't ibang taas at tarik ang slides. Okay, sir.
sir. Same procedures lang ulit? Same procedures. Yeah, same procedures. Okay. We'll take the purple one this time. Alright. Fingers mo ganun. Yeah, this one is very stiff and very fast. So, ulo muna. No. Always leg first. Leg first. Okay. Alright. Let's Ulo go. mo. Tama lang. Let's go. It's just smooth sailing. Till, makainom ka ng tubig. Papasok yung tubig siya. Anyway, saya. Let's do it again! May area rin ng cruise kung saan pwede mag-party. Kuminsan nga, may pool party pa eh. Shala, party while cruising! Iba! Pero kung hindi pumaparty at food trip lang ang gusto, doon na agad sa kainan ng diretsyo. May kainang unli o buffet na kasama sa package at meron din namang mga open resto para sa cravings Chaberos. Pero ang naghihintay sa amin ngayon, hindi lang daw kami bubusugin. Dahil ang chef servers nila, pasasayahin rin daw kami sa pakulo nilang interactive cooking. Teka nga, Good evening, ladies and gentlemen. How are you this evening? Very good, chef. Welcome to Pita Tabañati and welcome on board. By the way, my name is Mike Casoli from the Philippines. uy, Philippines! Alright. Mapapagalaw talaga kayo rito, Biheros. Kung gusto nyo hindi matamaan ng syanse. Hoy! 1, 2, 3, 4, up! Yay! Sorry, we have 10,000 on board. How many steps? 1, 2, sir. 0. 0! 1! Abracadabra! 3! Kakain lang, may magic pa, di ba? Mukhang 10,000 nga talagang itlog nila rito. What's your favorite number, sir? From 1 to 10. Anong favorite mo? 8. 8! 1, 2, 3, 4, 88. 5, 6, 7, 88! Let's go now. Let's count together. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! touch the leg. Hashtag. Okay, sir. 1, 2, 3. Wow! It's a ping pong! Wild girl. Roy. Great. Mahigit 10 taon nang nasa barko ang kababayan nating si Mark. Mula nang sumakay siya sa cruise, nagsimula siya bilang steward hanggang sa naging dishwasher at na-promote bilang cook. Dito sa sinasakyan naming cruise, chef at bonus entertainer na ang naging role niya sa barko. Katunayan, isa lang si Mark sa mga Pinoy na all out kung magpasaya ng mga pasahero sa cruise. Basta dugong Pinoy, kahit saang panig pa ng mundo, yak, nakapagpapasaya ng tao, no? 7. Itong si Mark, mukhang hinahamon ako. Competitive mode on. What's your favorite number, Chef? Chef! What's your favorite number? Eto na, totoo na ito. Si Chef naman hindi mabiro eh. Atras pa ba ako? Siyempre hindi. Last one. We have 10,000 eggs in the shell. Okay. Whoa. One more. Eh, tigilan ko na nga to, Chef Mark. Para sa akin, maubos ang itlog niyo on board eh. Ito na ang exciting part. Chibugan na, Biheros.
as we conclude yung pagluluto ni Chef dito sa teppanyaki, I mean, it's always like a celebration kapag kumakain tayo sa teppanyaki. Kasi it's not just the food, it's also the entertainment. Siyempre bonus pa na ang chef natin sa ibang bansa ay Pinoy. So, naman ng mga Pinoy, bilang masipag. Galing pa kumanta. Kahit medyo ibang lyrics niya, galing pa rin kumanta. At importante yung connection niya sa mga customers niya. At swerte talaga tayo na sa buong mundo, meron tayong mga Pilipino na ganyan. And that? Bago bumaba ng barko, palalampasin ba natin ang mga pasalubong na pwedeng iuwi mula sa souvenir shop ng cruise? Maliban sa pagkain, as pasalubong, may mga merch din sila na magpapaalala ng inyong cruise experience. I guess biggest advantage nating mga Pilipino, maraming nagtatrabaho dito na Pilipino. So, alam mo naman yung Filipino warmth and hospitality, nandyan talaga yan, alam naman natin yan. Considering this type of cruise is, how should I say this? It's affordable. Having this option, controlled environment, a lot of options at a very affordable price, this might be a good option for you the next time you do a family or group trip. Sa biyahe natin ngayon, halo-halo ang emosyon. May kalmado, may pakaba. May payapa, meron din namang sobra-sobra ang hatid na tuwa. Sa isang bakasyon, hindi ba't yun naman ang goal? Ang makaramdam ng saya. Makapag-relax at makapahinga. Lahat mas malaki. Na pareho nating naramdaman sa paglalayag natin, Kabayan! Gusto na! papunta ang Penang, Malaysia.